Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Biyernes sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon at ang ating ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin. Kung tunay na sinasabi nating gusto kong sumunod sa Panginoon, ang sabi dito, kalimutan ang tungkol sa sarili, pasanin ang krus araw-araw at sumunod kay Jesus. Dito sa mga salitang ito, alam natin hindi ito madali. Kapag tayo ang makakarinig nito at tayo ang sasabihan nito, ang agad-agad nating sasabihin, hindi ko kaya yan. Hindi para sa akin ang salitang iyan. Kasi bakit? Mas nagpapahalaga tayo sa ating sarili, sa ating propesyon, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating pangarap. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ang sinumang nagpapahalaga sa kanyang sarili ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nagbibigay halaga sa akin at tumatalikod sa kanyang sarili ang sang magkakamit ng buhay. Mas maganda sigurong magbigay tayo ng halimbawa para mas madali natin itong maintindihan. Alam natin ang buhay ni Saint Francis of Assisi. Galing siya sa mayamang pamilya, may sinasabi sa buhay. Pero minsang siya'y nagsimba, narinig niya ang ebanghelyo mula sa ating Panginoon na nagsasabi, kung nais mong maging ganap, kalimutan mo ang ukol sa iyong sarili, ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ni Francisco, nagawa niyang talikuran ang lahat para kay Jesus. Biyaya, grasya ng Diyos ang nangibabaw. Kaya nagawa ni Francisco na talikuran at iwanan ang lahat. Kahit na siya'y itakwil ng kanyang sariling ama. San Ignacio de Loyola, kailan lang ipinagdiwang natin ang kanyang piyesta. Katulad ni Saint Francis, si San Ignacio ay nagmula din sa isang mayamang angkan. May sinasabi sa buhay, ang tahanan ay malapalasyo. Talagang halos nasa kanya na ang lahat. Pero kung hindi ba naman sa kanyang pakikipaglaban bilang sundalo, tinamaan ng bala ng kanyon ang kanyang paa. Sundalo kasi, ibig sabihin, yung mga mararangal na tao noon, ang kanilang nagiging propesyon sa military. Sundalo. Kaya si San Ignacio, dahil sa kanyang katayuan at estado sa buhay, nabibilang sa military. At dahil doon, kinakailangan siya ay makipaglaban. At dahil sa pagkakatama ng kanyon sa kanyang paa, natigil siya sa kanyang regular na ginagawa. Kinakailangan manatili sa isang lugar para magpagaling. Nainip, naghanap ng mababasa, mapaglilibangan. Ang ibinigay sa kanya 2 aklat. Aklat ng buhay ng mga santo, aklat ng pagtulad kay Jesus. Sa kanyang pagbabasa, unti-unti nabago ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pananaw sa buhay. At nagsimula ang kanyang pagtalikod sa makamundong buhay
upang harapin ang buhay para kay Jesus. Isinuko niya ang kanyang espada, simbolo ng kanyang pagiging sundalo at pagiging marangal na tao. At pagkatapos tinalikuran na iyon at buong puso, ibinigay ang sarili kay Jesus. Mother Teresa of Calcutta, napakaganda ng kanyang buhay kung babasahin natin ang kanyang buhay. Maganda na at masaya na siya, kontento na sa kanyang buhay bilang nag-aaral sa isang university. Halos doon sa kanyang buhay, talagang sinasabi na masaya siya, kontento siya, okay na siya doon. Pero minsan, biglang pumasok sa kanyang isip ang pagsunod kay Jesus. At ito ay nangyari sa pamamagitan din ng kanyang pagninilay at ng kanyang pananalangin. Maganda man at maayos ang buhay, tinalikuran niya ang lahat para harapin ang misyon, alagaan, arugain, kalingain ang mga may sakit na halos nandyan sa mga kalye ng India. Kinukuha niya ang mga may sakit, kinakalong mula sa kanyang mga braso, inilalagay sa kanilang tahanan at doon nililinis ang mga sugat at inaalagaan. At kung mamatay, at least nabigyan niya ng magandang uri ng paghahanda para sa kamatayan. Ilan lamang sila sa mga kapatid natin, ordinaryong tao, pero sa grasya at biyaya ng Diyos, nagawang talikuran ang lahat para kay Jesus. Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Amen.